Sige, short prayer lang naman to. Okay. Yung Opening prayer. alam na, Brother Alex. alam na nating prayers, mga kapatid. Mm. Magandang gabi po sa ating lahat at simulan po natin ang ating liturgical Bible study with this short prayer. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, anoint us with your Holy Spirit so that as we read your eternal word, your word may penetrate our whole being and transform us. Grant us the blessing to be faithful disciples in believing the word of God, and that we may be a light shining upon all who are in darkness. Amen. Come, Amen. Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fire of thy Fine. love. Send forth Sounds thy Spirit, good. and we shall be created, Great. and And thou shalt renew the face of the faith of earth. Let us pray. O God, who didst instruct the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us in the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Amen. And let us pray also the prayer that our Lord Jesus Christ taught us. Our Father who art in heaven, Amen. hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us Give this us day this day our daily bread bread, and forgive forgive us us our our trespasses, trespasses, as we as we forgive those forgive who those who trespass trespass against us. and lead us And lead us not into temptation, but deliver deliver us us from from evil. evil. Amen. Mama Mary, be with us as we learn more about your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Let's pray. Hail Mary, full of grace, the Pray. Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the Now hour of not the our hour death. of death. Amen. Amen. And glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, As as it it was was in in the the beginning, beginning, is now, and now ever and ever shall shall be, be, world world without without end. end. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. Magandang gabi. Okay. Gandang gabi. So good Kamusta si evening, Brother Boy? brothers. Good Tahimik si evening. Brother Boy. We are now Nakikita. in the 33rd Tunog. Sunday in Ordinary Times. Yes. Yon. Ito ang di pa naman last Sunday ba ng Year A? Ay, ng Year Ah, C? next Next pa. Sunday. Oh, Pagka nagano po, Christ the King. Yun yung mm. End of the Yan. isang liturgical year. liturgical year. Oh. Yan. Anyway, ang ating paksa ngayon is on perseverance in our service with the Lord. So, pakinggan natin ang gospel reading by Brother Butch. Okay. Ang ating ebanghelyo ay hinanap mula kay San Lucas, Kabanata 21, talata 5 hanggang 19. Puri sa iyo, Panginoon. Puri sa iyo, Panginoon. Nagsalita si Jesus tungkol sa pagkawasak ng templo. May isang may ilang mga disipulo na nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang magagandang batong ginamit dito at ang mga inaalay sa Diyos. Sinabi ni Jesus, nakikita niyo na ang mga gusali na ito. Pero darating ang panahon, gigibain lahat yan. At walang matitirang bato na nakapatong sa ibabaw ng isa pang bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari yan? Ano po ang sinyales na nagpapatunay na malapit na ngang mangyari ito? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag kayong magpapaloko sa kahit sino kasi maraming magdarating at magsasabing ako ang Kristo. At ngayon na ang oras. Pero huwag kayong sumunod sa kanila. Huwag kayong matakot kung nakarinig kayo ng mga balita tungkol sa gera at labanan. Dapat munang mangyari ang mga yan pero hindi pa yun ang wakas.
At sinabi pa niya, mag-aaway-away ang mga bansa. Ganon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng mga malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang lugar. Makikita ang mga kakaibang bagay at mga nakakatakot na sinyalis galing sa langit. Pero bago mangyari ang lahat nito, aarestuhin at papahirapan kayo. Husgahan kayo sa mga sinagoga at ipakukulong. At dadalhin kayo sa harap ng mga hari at mga leader dahil sa pagsunod nyo sa akin. Yan ang pagkakataon nyo para ipakalat ang magandang balita. Ihanda ninyo ang isip ninyo at huwag kayong mag-alala kung ano ang gagamitin ninyo panlaban sa sarili nyo. Kasi ako mismo ang bibigay sa inyo ng mga salita at talino na hindi kayang baliktarin o kontrahin ng mga kaaway ninyo. Tatraydurin kayo kahit ng mga magulang, kapatid, kamag-anak at kaibigan ninyo. Ipapatay ang ilan sa inyo. Sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng tao dahil sa akin. Pero hindi malalagas ni isang hibla ng buhok ninyo sa inyong pagtitiis. Maliligtas ninyo ang buhay ninyo. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Pinupuri ka namin, Panginoon. Panginoon Hesus Kristo. Okay, so himay-himayin natin muna tapos magtanong kung anong tatanungin mamaya. Okay, so himay-himay muna tayo tapos wala pa tayong para mas makakuha. Okay, sa talata 5 hanggang 6, Brother Jerome. Magandang gabi, Brother Jerome. Magandang gabi. Ready na, Brother Jerome? Baka kumakain pa siya. Makapain pa. O sige, skip na. Brother Ayun, Boy. parang nag-ano siya. Baka busy pa. Ano yan? Verses 5 to 6? 5 and 6. Sige, Brother Boy. 5 and 6, yan. Sa talata 5 hanggang 6, ano ang pinag-uusapan ng ilang tao tungkol sa templo? Ano naman ang sinabi ni Jesus sa kanila na magaganap sa darating na panahon tungkol dito? Okay. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon na ang nakikita niyong yan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Thank you, Brother Boy. Brother Quiz. Brother Quiz. Sige po. Sa talata 7 hanggang 9, ano ang tinanong nila kay Jesus sa sinabi niya? Ano naman ang sagot ni Jesus sa kanila? Ano pa ang sinabi ni Jesus na di dapat nilang katakutan sa hinaharap? Guro, kailan po itong mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at na hindi maliligaw din naman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong bagong makabalita kayo ng mga digmaan ang mga himagsikan. Dapat mangyayari ang mga ito, ngunit hindi darating ang karakarakaw wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma na ang bansa laban sa kapwa bansa at ang mga kaharian
Okay na. kapwa Okay na, kaharian. Brother Quiz. So, Brother Tonying, sa talata 10 hanggang 11, ano ang magaganap sa pagitan ng mga bansa at kaharian? Ano pa ang mangyayari sa iba't ibang dako? At ano pa ang lilitaw na bagay at kababalaghan? At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Pag magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagila-gilalas na tanda buhat sa langit. Thank you, Brother Tonying. So, Next, Brother Jerome. hello? Rinig po. Sa talata Yes, naririnig po kayo. 12. Okay ka na, Brother Jerome? O kumakain ka Ngunit pa? bago mangyari ang lahat. Talata 12, Brother Jerome. Ano pa ang sinabi ni Jesus bago mangyayari ang lahat ng ito sa kanila? Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Thank you, Brother Jerome. Susunod naman si Brother Alex. Sa talata 13 hanggang 14, 13 to 14. Ngunit ano ang pagkakataong ibinigay sa kanila at ano ang dapat nilang ipagpasya sa kanilang sarili? Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo pagtatanggol ang inyong sarili. Okay. Sa susunod, Brother Butch, Yes. sa talata 15 hanggang 17, ano ang ibibigay ni Jesus sa kanila na hindi madadaig ng kanilang mga kaaway? Ano pa ang aasahan nila buhat sa kanilang sariling pamilya? Kasi ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at talino na hindi kayang baliktarin o kontrahin ng mga kaaway ninyo. Tetedurin kayo kahit ng mga magulang, kapatid, kamag-anak at kaibigan ninyo. Ipapapatay ang ilan sa inyo. Sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng tao dahil sa akin. Thank you, Brother Butch. Susunod, sino pang hindi na? Next, balik tayo sa Brother Boy. Sa talata 18 hanggang 19, sa kabila ng lahat ng ito, ano ang kakapitan nilang paninindigan upang iligtas ang kanilang buhay? Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Thank you, Brother Boy. So, anong Matalinhaga
Kuya Tonying, magtanong. Pwede na pa akong magtanong. Yes. Okay. May malaki Kasi ba? ako ay nahihiwagaan lang dito. Si Lucas, nakikita naman natin na napakadetalyado ng kanyang mga kwento tungkol kay Jesus. At yung mga sinasabi lalo na itong mga kababalaghan na mangyayari. Samantalang itong si Lucas ay hindi naman ito apostol. Hindi naman siya kasama na Jesus nang si Jesus ay naglalakad dito sa lupa at nangangaral ng mabuting balita ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Paano niya na isisiwalat lahat ito? At meron pa nga na meron pa siyang mga kwento na sa kanya lamang ebanghelyo mo maririnig. Paano niya na isulat lahat yun? Yun ang tanong ko. Divine revelation. Si Lucas kasi Una, hindi naman Hudyo itong si Lucas. si Lucas ay ginabayan ni San Pedro. Siya parang taga si San Pedro ang taga-kwento. Si Lucas naman bilang isang doktor, may pinag-aralan, siya ang nagsusulat kung anong kinikwento sa kanya ni San Pedro. Pero ang alam ko si Saint Mark ang malapit kay Saint sumulat ng ebanghelyo. Hindi, alam ko din siyang dalawa, si Mark saka si Lucas, kay San Pedro. Pero si Saint Luke malapit kay San Pablo. Pablo. O tapos sinabayan niya si San Pablo sa travels sa pag-evangelize, ganoon. Pero di ba si Saint Luke lang ang may different introduction, kunyari tungkol kay Blessed Virgin. Blessed Virgin. Parang yung mga kunyari sa chapter 1 ng Saint Luke, yung tungkol kay Blessed Virgin, parang doon lang na naalathala sa kanyang gospel. Diba? Mga iba, hindi masyadong iba ang treatment nila. Anyway, kung sino pang may comment dyan, you're welcome. Isa pa, isipin mo sumulat pa siya ng isa pang aklat, ang Acts of the Apostle. Yung mga ginawa ng mga apostol, isulat niya pa. So yung hindi kataka-taka dahil sabay siya nakita pa niya yung mga apostles. Saint Paul sa mga travels niya eh. Kaya hindi ba yung mga ibang section ng Acts, first person ang sulat nung books, mga chapters doon sa Acts of the Apostles, first person, ibig sabihin siya mismo ang sumusulat mga events doon. Kasi okay, tama yun dahil kasama na sa ni Pablo, di ba? Pero niya nung si Jesus, nung panahon ni Jesus, wala naman siya. At paano niya na isulat lahat yung kwento na yan? Yun nga, din pumapasok yung oral tradition po eh. Pahayag ni Lucas sa simula ng kanyang ebanghelyo, itinahayag mismo ni Lucas na sumulat siya batay sa mga impormasyong natanggap niya mula sa mga taong mula sa simula ay mga eyewitnesses at mga ministro ng salita. Ibig sabihin, siya ay nakinig at nagtipon ng mga kwento mula sa mga taong direktang nakakita at nakarinig kay Jesus. At siya ang sinulat niya. Parang nag-history taking siya, no? Pero at least hindi fake news yung sinulat niya. Hindi, alam ko nakasama din niya si San Pedro eh. Kanya, sabi mo, kasi remember, si San Pablo ay hindi direct disciple ni Jesus Christ. Hindi ba? Hindi. Pero yung mga sinulat niya, yung panahon ng mga kasampa ni Kristo, ang kanyang disipulo. Di ba? So, paano niya nalaman yung kung kay Pablo lang niya madidinig? Hindi ba? Yun ang tanong. Yes, tama. Di ba?
Kasi yung Acts of the Apostles, alam natin, Acts, kasama niya, ando doon na, gumagalaw na kasi si San Pablo noon. Kanya alam niya. Pero yung naunang mga sinulat niya, katulad na yung sinulat niya about kay Saint John the Baptist. Di ba? Yung The Good Samaritan. Sinulat din niya yan kay Mama Mary. Oo. Di ba? So, saan niya makukuha yun? Ginabayan din siya ng mga unang apostoles. Actually, kung tutusin si Saint James the Great, yung pinakaunang tinitingalang liderato ng mga Hudyo. Hindi si San Pedro, ha? Si Saint James ang una. Kanya siya yung unang na martyr, di ba? Si Saint James, di ba? Mm. Siya din, marami din nang galing sa kanyang mga aral o kanyang mga salita na binibigay din niya kay Saito. Kasi si Luke kasi matalino. Di ba? May pinag-aralan. Doktor nga yan, di ba? Oo. Okay. Learned ka, learned. So nakapagsusulat siya. So, siguro, nung lumalaki na yung mga community, hindi lang nalilimit sa Rome. Di ba? Kasi ando doon ng mga Hudyo. Kumakalat na. Lumalaki na, napupunta na sa Asia Minor and everything. Kailangan na ng isang nakasulat upang magabayan ang mga naniniwala sa Diyos. Mm. Otherwise, maraming sumusulpot nga. Kagaya na. Abutan niya rin si Mama Mary. No, siguro direkta eh. Di ba, Mm. may na si Luke yung nag-paint ng Madonna and Child. Oo. Yung Perpetual Help. Ewan ko lang yung sa Emmaus. Di ba yung yung visitation and initiation? Talok lang yun eh. Opo. yung disciples, yung Emmaus noon, yung Emmaus. Kaya nga, hindi lang, sa tingin ko, hindi yung isa doon si Luke eh. hindi lang si Pablo lumabay sa kanya. Yung mga unang apostoles. Ginabayan din siya. Nakita niya yung, kumbaga witness siya talaga, kaya naisulat niya yung Acts of the Apostles. Witness siya ng mga apostoles. Siya yung direct witness kay Christ. Kaya lang, dito nga siguro yung pinapatunayan nga yung oral tradition ba? Kasi noon wala pa namang written eh. Wala pang written word. Hindi pa naililimbag yung salita. Kumbaga, lang eh, salin-salin lang through sa bibig. Wala pang nakasulat na Biblia. Hmm. Sino ba unang sumulat ng Ebanghelyo? Si Marcos. Siya yung first evangelist. Tapos sino sumunod? Nagsulat. Hindi si Luke. Si Matthew, direkta yun, di ba? Disipulo. Direct. Matthew, oo. Si Matthew kasi siya yung Zacchaeus eh. Di ba? May pinag-aralan din yung kanya nga tax collector eh. Kasi CPA yun. Brother boy, ikaw ba yun? Ikaw pala si Matthew. CPA eh. Pero tax collector. Di ba, Brother Boy, CPA Tama yung mga pinagsasabi nyo eh. Kasi, Brother Butch, ha? Kami, classmate kami, di ba? When may mga impormasyon siyang binibigay sa akin, may mga impormasyon din akong binibigay sa kanya. Ganun na nangyari. Between Luke and exchange. Look and Mike. Exchange of Kasi base dun sa nababasa ko, si Luke, historian siya, di ba? Story, more of a Aside from being doctor, historian din siya. So yung mga historian, nagre-rely yan, maraming in-interview yan eh. Nagfa-fact check siya, hindi siya basta sumulat lang. Being historian, hindi tumatanggap ng fake news yan. Umiiwas sa Marites yan, umiiwas sa Marites. Direct to the horses, from the horse's mouth, kumbaga. Ano pa? Ikaw ba ay... Okay na ba? Okay na ba, Brother Tunying? Astig, are you satisfied? Labi niyo eh. Alam naman niya ni Astig. Tinitingnan lang niya kung alam natin. Sinusubukan tayo. Oo. Hindi, nagtataka rin talaga.
Kasi yung tatlong gospel na yan, yung Matthew, Marcos, at saka yung Lucas, halos nagkakapare-parehas. Diba? May kopyahan kasi sila eh. Kopya. Yung pa ang isa eh. Yung pa nga isa eh. Baka doon lang siya nangopya lang siya. Kaya nga tanong ko, sino ba unang naggawa ng ebanghelyo? Si Marcos. Baka Nga. kinopya niya lang lahat yan kay Marcos. Opo, pero may mga ano sa kanya, inherent na kanya lang. Oo, Sabi itong nga dito, Annunciation at Visitation, wala naman sa iba to, di ba? itong ipinangakong tagapagligtas ng Israel at ng buong sangkataon. Siya rin yung, ayon sa aklat ni Lucas, si Jesus ay hinirang ng Espiritu ng Panginoon upang ipangaral sa mga maghihirap ang gandang balita. Kahit kapansin-pansin na sa aklat na ito, ipinapahayag ang matinding malasakit ng Diyos para sa kanila. Sa ganitong paraan, lalong nabigyang diin ng may akda ang kahalagahan ng magandang balita para sa mga mahihirap at naaapi. Siya pala yung mga ganung tsaka yung mga pagdalaw ng yung pagpupuri ng mga anghel at pagdalaw ng mga pastol ng ipanganak si Jesus, ang salaysay tungkol sa batang si Jesus sa loob ng templo, ang mga talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano at sa anak na naligaw ng landas. Binigyan Ayun. din ng matinding diin at na ito ang kahalagaan ng panalangin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang bahaging ginampanan ng mga kababaihan sa ministeryo ni Jesus, at ang pagpapatawad ng Diyos sa mga makasalanan. Kakaiba daw yung pagpapahalaga ng may akda para sa mga mahihirap at inaapi. Pinapakita nito na si Jesus ay naglaan ng kakaibang pakikitungo at pagmamahal para sa kanila. Yun yung kanyang Tsaka para sa mga balo, di ba? yun, kasama na po yun doon sa naaapi. Kasi isa yung mga balo sa naaapi. Sa mga handmade. Tama. Bakit? Naaapi ba yung mga handmade? Ikaw inaapi mo yung mga handmade Susumbong kita. Ano nga, yung magagaling dyan, yung magagaling dyan sa math, ano ko lang to, may magagaling dyan sa math sa atin, di ba? Sabi kasi dito, the Gospel of St. Luke was likely written between 70 and 85 AD, relying on eyewitness accounts and interviews. So mga ilang taon si nun? Nag-research din siya. 70, tagal 70 o 85 AD, ilang taon siya? Tanda na Si St. Luke. Bata pa, no? Hindi, kung 70 to 80, depende kailan siya pinanganak. Hindi, AD. Kasi, after, Anyo Domini? After 35 years, diba? Ganun ba yun? Diba doon 35 years nung namatay 33. 33. Sorry, 33. Opo. Yung AD, kailan nagsimula yung AD? Nung pinanganak. Anyo Domini nga, in the year of our Lord. Paano namatay si Lucas? Lahat naman sila, May nakita kong film yung kasi ang kasama niya si San Pablo. Tapos yung time na yon yung mamatay na si San Pablo na ewan ko kung totoo yung film na yun pero din yung naging instrumental siya sa pagpapagaling nung isang nagpagaling sa kanya. Yun. Siyempre, ginamitan niya ng expertise niya dahil doktor siya Yun na pala naabutan si Mama Mary. Yun. Around AD 41 si Mama Mary. Baka ganun yung related doon. Pero na-paint niya ba? Tama ba, Brother Jerome? Alam ko siya na-paint ng ng Madonna and Child, yung sa I don't know which basilica yan. Pero yun, siya sa kanya naka-attribute yung painting ng ni Mama Mary. Yung yata, yung sa Our Mother Perpetual Help. Ako naman, ang tanong ko, paano i-explain tong
itong verse 18, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Parang ano siya, parang is it a figure of speech na hindi ka pababayaan? Bakit maraming kalbo? Aray ko! Sabi Bakit mo ka yan, ganyan? Hindi naman kita kinakaaway. Hindi naman ako kalbo, meron pa akong konting buhok. Brother Tonying kawa. Literal Ano pala daw yun. yan? Sign of wisdom daw yan. Hindi para sa akin. Yun ang pagkakaintindi ko na hindi ka pababayaan. Parang pinortify lang niya, di ba? Ngunit hindi kayo malalagasan Malalagasan. kahit isang hibla ng buhok. Oo. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Inyong buhay. Kasi nga, di ba yung mga naunang verse, di ba sinasabi na tutulungan siya even yung kung pagde-defend doon sa sarili. Bibigyan ka katalinuhan at saka yung sasabihin mo during the time of persecution. At saka inaano lang dito na hindi ka pababayaan. Kumbaga. Ang tali, ano yan So, Hindi basahin kita commentary. pababayaan. Brother Bucha, pag-invento ka na kanta. Ang tawa ni Brother Tonying. Ito naman ang explanation doon sa akin. Sige. Sabi rito, ang hula na hindi mawawala ang isang buhok sa kanilang ulo ay tumutukoy sa isang panloob na integridad at kabuuan na hindi maaaring sirain ng panlabas na pag-uusig. Medyo malalim. Ano pa rin, matalinghaga pa rin. Ang ibig lang sabihin nun, yung kanilang paniniwala, paninindigan, hindi matitigas. hindi kayang buwagin. Talunin na kahit anong pang yung anumang argument. Yun ang definition ng integrity, di ba? Doing what is right even when nobody is looking. Ito yung Englishin ko parang mas madali intindihin sa English prophecy. Hindi rin ako satisfied dun sa binasa ko sa English, Tagalog. Go ahead po ako din. Mas maganda yung English. Sige po. Ito sa English, the prophecy of not a hair on their head perishing refers to an inner integrity and wholeness that external persecution cannot destroy. May buhok pala integrity. Ito sa commentary basahin ko sa commentary. Yung the hairs of your head, sabi niya, English din. Pasensya na, Brother Tunying. Nosebleed na si Brother Tunying. Nothing is hidden to God, sabi niya. Psalm 139, 1-6. And no suffering goes unnoticed by Him. So, this can be seen 21:18 at saka Acts 27:34. Christian martyrs can therefore look beyond the afflictions of this life to God's vindication and eternal reward. Revelations 24. Yun. So, lahat-lahat niyan, walang lumalampas sa knowledge ni God. Alam niya yun. Ito, Tagalog. Kaya kailangan na tayo mag-suffer yun. Ibla lang ang kwan ng buhok mo, alam niya. Ngayon na tayo mag-suffer. Sorry na lang yung mga walang buhok. Tagalog to sa akin. Ang parirala. Ano ba yung parirala? Praise. Ay isang idioma sa Biblia na nagpapahiwatig ng ganap at lubos na pangangalaga ng Diyos kahit sa pinakaliit na detalye ng ating buhay. Ayun yung kahulugan ng hindi malalagay. Parirala na itong idioma. Parirala is praise. Praise. Idiomatic expression. Idiomatic expression. Kaidol. Di ba nga? Idiot. Idiom. Idiomatic. Ibig na sabihin talaga, ikay pangangalagaan, kaya huwag kang mangamba. Hindi kita pababayaan. Hindi ka kakakalbuhin. Ang daya ni Brother Jerome porkit maraming buhok ko. Hindi lang para sa lahat yun. Okay. Kuya Tonying, ano pang tanong? Brother Tonying, okay na ba?
Tignan mo si Brother Kuis. Tignan mo ang picture niya. Oh. Meron siyang sombrero. Oh, napunta naman kay Kuis ngayon. Ikaw Natapat talaga, yung, Brother Tonying, yung nangiintriga ka natapat eh. sa kanya ulo niya Uy, lumalaon po ang gabi. I hate to burst your bubble. Okay, so, keywords, kung wala nang tanong, Ay, sige po, sandali lang. Handa ko lang po. Oh Perseverance. my goodness. Oh my gulay. Alam nyo, hindi ko napalitan yung kulay. Ano bang kulay dapat? Berde, no? Berde dapat. green na kayo. Opo. Sorry Pagtitiis, ah. endurance. Ha? Parang endurance, di ba? Sa Ebanghelyo, Mm. yung pag-uusig, di ba? Ngunit bago pa mangyari ang lahat ng ito, hulihin nila kayo at iusigin, ibili nila kayo sa mga sinagoga at dadalhin kayo sa harap. Yun, ano yan? Endurance daw yun. Endurance. Endurance ha? Hindi ano ha? Hindi ibang endurance na. Pagtitiis. Baka mamaya sabihin na naman ni ano niyan, Brother Tunying, ibang endurance na naman yan. Tama ba po Pagtitiis. yung kulay? Sorry ha, hindi ko napalitan agad kanina. Sorry po, sorry. Sorry. Wala na. Ano po? Gospel. Perseverance. Perseverance. English na naman, mapapagalitan tayo niyan. Pagtsatsaga. Ayun, pagtsatsaga. Ako, pagtitiis, yung endurance. Pagtitiyaga. Pagtitiis daw. Pagtitiis. Endurance yan, pagtitiis. Wala namang Pagtityaga, pagtityaga dyan. pagtitiis. Pagtitiis daw, alisin natin yan. Kinorek tayo ni Filipino teacher. Ano pa po? Pangalaga. Di ba yung buhok mo, hindi ka di Yun. pangako ng pangangalaga. Excuse lang, CR. Sige po. Buhay na walang hanggan. Templo ng Diyos. Asan yun, bro? Hindi Alin? wawasakin yun. Di Ano ba yun? Gigibain yung templo? Ano ba yun? Yung physical ba yun? O yung... Kasi Physical. iba Ano yung eh? templo. Last week, di ba? Templo is also the tao. Opo. Pwede rin yun. Templo. Talaga namang giniba naman talaga yung templo. Opo. Yung Peace. templo talaga. Oh. Kaya giniba talaga yun. Nangyari talaga yun. Yeah. Pati tao din. Pati tao din. Kasi may digmaan. Oo. Huwag mabahala. Huwag kayong mabuhay sa takot. Diba yan na yan? Do not fear pa rin yan. Ilang beses daw yan sinasabi sa Bible, di ba? Ang do not fear. 365. Parang number ng days, no? So sa araw-araw, dapat talaga huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Di ka nag-iisa. Perseverance is pagtitiis. Pagtitiis po. Ang tawag ni Brother Tuning dyan, walang iwanan. Walang iwanan. Dadakpin at uusigin. Yun na rin Yung perseverance, pagtitiyaga. Pagtitiis na nga din daw, sabi ni Filipino teacher. Ay yung tungkol sa suffering. Endurance yan. Ano? Ha? Pagtitiis, endurance. Dadakpin at uusigin eh. So persecution nga, ayun, pagtitiis na nga yun. Okay. Ayaw ng katalinuhan at ng pananalita. Alam mo lahat ng mga sinabi rito ni Lucas na narinig niya kay Jesus. Nangyari naman yun di ba? Noon pa nangyari na yan, wala pa nga si Jesus. Nangyari na yan digmaan laban sa bayan. Pero hindi na mangyayari yun, ibig sabihin. Mangyari na yan eh.
At ngayon, nangyayari na rin na naman. Kaya nangyayari na. Oo. Oh. Kanya-kanyang panahon lang, generation. Marami na nga raw makukulong before Christmas. Ay, ganon. May kasama senador, congressman. Pero hindi mga ano yun, disipulo ng Kristo yung makukulong ha. Iba yung makukulong. Iba yun. Oo. Yung dapat makulong. Mga lilitaw ang mga kagilakilabot, kagilagilalas, buhat sa langit. Mangyari yun sa Fatima, di ba? Mga pangitain. Yung end of the world, di naman kailangan mangyari yun. End of your life nga, yun ay end of the Yun na, world. Ang mapapansin nga natin, dahil sa patapos na yung ating liturgical calendar, puro patapos na rin ang mga kwento puro yung pagdating na ng Opo. In times. Kaya nga yung araw, diba? Kaya nga yung hulihan ng ng liturgical calendar, 'di ba, is proclaiming Christ as King. Kingship. Yung kingship niya. Okay. Malapit ng pumanaw. Meron pa po ba? Meron pa or first reading tayo? Okay na? Sige, okay na po. Stop Okay. ko na. First reading to be read by mula sa aklat ni Propeta Malakias. Jerome. Ako na. Yes, take it away. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay, so himay-himay natin dalawang talata. Sino susunod? Sino huli kanina? Ako yata yung huli. Ako yung huli. Okay, so ngayon si Brother Kuis. Sa talata 11, ayon kay Propeta Malakias, ano ang sinabi sa kanya ni Yahweh tungkol sa araw na darating? Paano ito hinalintulad? Ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga panalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok sila gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Okay. Okay. Tuloy ba? Hindi na. Susunod, Brother Tunying, sa talata 20. 20A. Ano ang mararanasan ng mga taong nagpaparangal kay Yahweh? Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa. Parang lang po. Hanggang alam. Okay. Alam po, Okay. So, kasi yung binigay nyo sa inyo, talata, kompleto. May tanong ako kay Kuya Tonying. Bakit natanong ni Kuya Tonying, meron po bang Malakay 3:19 to 20? Oo nga. Oo nga. Yun Opo. Tanong ko. Kasi nga po, yung sa Biblia ko, wala. Hindi, may mga ibang version na may chapter 4, hanggang ibang parts ng chapter 3. Kaya ako nagtanong. Akala ko naman, nagkamali ka ng nagse-search ka sa
Diyan sa Web. web o nagkamali kasi yung pag-type mo nung nung colon, Oh. semicolon yung na-type mo eh. Chapter 3 semicolon tapos 19 to 20. Yun ang tinype mo 19-20. nung nagtanong ka. Pero nangyari din sa akin, nag-search ako, hindi ko makita yung Tagalog, yung, yung Tagalog version, hindi ko nakita eh. Ayaw lumabas. Kasi isang Bible Dito sa, kasi ibang numbering nila yung last 6 verses ng chapter 3 ginawang ibang chapter na tulad ng sa RSV. Ginawa nilang ibang chapter 4 yung last Ah, 6 verses. Talaga. Kaya minsan wala yung 1 and 2 sa 3, chapter 3. pero ako I have to confess hanggang sigurong ano na ako, adult na ako almost 30 years old. Ang basa ko dito Malachi. Hindi ko binabasa yung Malakay. Malakay. Tito Lassie. Kaya Malachi. Iba-iba kasi yung pronunciation eh, no? pang kasi yan. Kasi pagka Latin ba, iba yung pagka si, di ba? Yung Hmm. pag, Italian. che. pag, Oh, pag pag sa Italian, Tag- che. Oh, pagka si, che yun. pag sa Tagalog yan, malaki. Malaki yas, kau talaga. Malaki. Malaki ka dyan. Ayun nga, Di ba yung Sisi. heaven nga sa Latin, Shelly. Ang spelling Coeli, di ba? Pero ang pronunciation niya Shelly, Hmm. Regina Shelly. Tama ba, Brother Jerome? Hallelujah. We kinanta na. Tawa na tawa si Brother Tunying, oh. O, game na. Ano pa po? May mga Anong keyword? Huling keywords na? paghukom. Keywords na. Huling Parang, paghukom. parang ano to, goats tsaka sheep and goat. Oo. Huling Yung paghuhukom. mga Huling masasama at mga paghuhukom. sumusunod sa akin, sabi niya. O yan, parang ito, yung justice niya nga eh. Mga palalo, ito sama. Divine justice. Divine justice. Mm. Kaya kaya siguro yung mga sinasabi nga natin dito na hindi napaparusahan dito, siya na nga, di ba yung iba nga lagi sinasabi na ipapasa Diyos na nga lang. Kasi hindi man makamtan dito yung hustisya, dun makakamtan sigurado. Mm. Unveiling kasi itong di pa naman to apocalypse. Oo. Ang darating na araw ni Yahweh. Si Prophet. Meron ba diyang mga words na bumabangga sa gospel? Di naman words, meaning lang. Yung mas tama, tsaka Ano po? Anong word po para may sulat natin? kaya mag-persevere ka. Kaya yung mga sumusunod. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Maba. Ano po? Yung last phrase niya, sabi ni Yahweh. ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Parang ito na rin yun eh. Doon sa huling paghukom kasi, yung mga yung mga righteous, may buhay na walang hanggan. Yung mga hindi,
sorry na lang. Mm. Parang ganon, di ba? sir. Tama ba? Tama po ba ang pagkaintindi ko? Pwede bang Oo. ibangga ito? Sa Oo. dalawa? Tama. Their Ito, perseverance will be rewarded. Opo. O, yun. O, sama ah, natin to. dito naman sa akin, sabi dito, the prophet of Malachi speaks of a messenger who will come to purify the sons of Levi, ensuring that proper offerings are presented to the Lord. He called it purification, Oo. paglilinis. Hmm. O, gumagawa naman nun, di ba, yung priest. Si di ba, si Christ is a Mm. king, prophet, and priest. Tama ba? Yung Yung pagtitiis tatlong. natin, perseverance, purification yan. Mhm. Yung pagtitiis, Okay. pag-purify. So saan natin po ibabangga yan? Ito. Lagyan ko na lang na paglilinis. Pwede? Parang cleansing ito di ba? Apo. Yung pagtitiis, no? Kasi pagka nagtiis ka, may save mo yung, di ba sabi doon? Oo, yung suffering mo. Di ba may persecution nga doon, di ba? Apo. O di mag So okay po persevere yan? ka. Mhm. Yun yan. In suffering, maki-cleanse ka doon. So ganun din yung Parang pangangalaga. purgatory yun. Kumbaga, andun pa rin yung pangangalaga kasi doon sa huling paghukom, isa-separate or, di ba, yung mga righteous, they will earn their justice. Kasi nga, so, dinescribe nga doon, yung binabasa ni Brother Tunying, yung kahit na yung verse na yung B, yung after ng A, na maglulundagan sa tuwa, blah, blah, blah. So, ano yun, yung pangangalaga na rin yun. Tama? So, ayan, doon sa huling paghukom, marami na siyang nabangga. Tama ba, Brother Tunying? Dami na niyang Kahit nako. ito ang tulad, magpapagaling sa inyo, lulundag ang mga tuwa sa parang uyang pinalaya sa kulungan. Okay na po to? O meron pang idadagdag na Second reading na. Second reading, Okay. Brother Boy. Thessalonians. It is Sinong second reading? second letter to the Thessalonians. Ako ba? Verses 7 to 12. Yes, Brother Boy. Okay. A reading from the second letter of St. Paul to the Thessalonians, chapter 3, verses 7 to 12. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man nang walang bayad, nagpalibre. Nagtrabaho kami araw-araw, araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami kasama pa ninyo, ito ay tinuro naman sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag, kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mga marites. Inaatupag, puro marites. Okay, Batu- so Batugan. Walang himay-himay muna. Brother Jerome, Lagi na sa kanto. sa talata 7 hanggang 8, ano
ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica na dapat nilang tularan? Ano pa ang kanilang ginawa upang hindi maging pabigat kaninuman? Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kaninuman ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kaninuman sa inyo. Masisipag kami. Amen. Thank you, Brother Jerome. Brother Alex, sa talata 9, ano ang dahilan kung bakit ganito ang kanilang ginawa? Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Huwag maging tamad. Hanggang, okay na yun. Susunod, Brother Butch, Yeah. sa talata 10. Ano ang itinuro nila San Pablo sa kanila nang sila ay kasama pa nila? Na nandyan kami, inutos namin, ang ayaw magtrabaho, huwag kumain. No work, no food. No work, no pay. Ay, food yun eh. Eh, di ba kasi pagka may pay ka, may pambili ka ng food. No work, no pay. Para Brother, no? Ngayon, susunod, Brother Boy Luna, sa talata 11. Ano ang dahilan kung bakit ito nabanggit nila San Pablo? Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi makialam sa buhay ng may buhay. pakialamero. Mga marites. At sa panghuli, si Brother Huis, sa talata 12, ano ang mahigpit sa mga taga-Thessalonica sa pangalan ni Jesus? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin ipinagtatagbuling sa mga taong ito na sila ay maghahanap buhay at mamumuhay ng maayos. You earn your Ano ba ito? Literal ba na Huwag trabaho? asa sa iba. keep, di ba? Kasi di ba binigay na example din yun ni Paul, dahil tent maker siya, di ba, habang kahit na nagpipreach siya and everything, nag-ano pa rin siya, nagtatrabaho pa rin siya. Ano trabaho? Tent Barbero. maker siya, di ba? Tent maker. Tent maker. Yeah. 10. Make. Magawa. Sige na nga, bahala ka. Yun ang brother ko niya. May tanong yan si brother to. Ano? Brother Tunying. Kala ko, keywords na eh. Tanong. So bakit para bagang walang kaugnayan itong Thessalonica binasa natin doon sa gospel at saka doon sa first reading? Parang may, Ba? parang may, Ano yung kaugnayan? Wala eh. Wala akong makitang kaugnayan nito. you have to work. You have to work for your pa rin. Kumbaga, Tuition. faith Oo nga, without, pero ang pinag-uusapan, without ang work. pinag-uusapan natin yung mga huling araw na magkakaroon ng ganito, ganyan, mga nakakatakot nga eh. Ganon din yung sinasabi sa Malakay. Diba? Sabi din sa Malaki, ganun din, may paparusahan, merong bibigyan ng biya. Pero dito sa sulat niya sa Thessalonica, tungkol naman to sa mga tamad at saka mga marites. Kasi nga daw nung nalaman nila na yung may second coming na,
si Panginoon, si Jesus, ano na, ayaw na nilang ayaw na nilang magtrabaho. The Thessalonians thought that the second coming of Jesus was near, and some in the Christian community stopped working. They reasoned that if Jesus was coming soon, then it was useless to toil away at work. Tama. Yun Yun yung ang, work na yun ang connection, Oh. kaugnayan. Ito, nagtuturo si San Pablo tungkol sa kasipagan at pag-iwas sa katamaran. No. Nagbigay siya ng halimbawa. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, huwag din siyang kumain. Ito ay practical na paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng tahimik na paggawa at paghahanap buhay. Ano ba yung isa sa cardinal sin na laziness? Sloth? Sloth. Sloth. Oo. Kasi mabagal yung animal na sloth, di ba? Super bagal. Correct. Mabagal pa magsalita kaysa kay kuya. Kung parang si Juan Tamad na Ah, mahulog lang yung mansanas. Oo. Di ba? Oo. Kalanan yun. You still have to work. Hindi naman pagka sinabi na darating na siya. Hindi. Kailangan paghandaan pa rin eh. Kanya nga hindi ba doon ang tinuturo persistence, sinabi ba ni ibig sabihin hanggang sa huli Pagtitiis. gumawa ka pa rin, wag mong pabayaan ang iyong pananampalataya. Maging lazy. Tuloy pa rin ang paggawa hanggang sa huli. Yun ang tinuturo. So hindi lang po physical yung pagkain dito na sinasabi na huwag pakainin yung ayaw magtrabaho. Persevere in praying. Pray. Di ba? May comment dito yung sa Bible ko. Sige. Gusto yung pakinggan? Sige. Ito. The teaching that Paul handed over to his readers, whether in writing or by oral instruction. This was the standard against which doctrinal claims and moral behavior were to be measured and judged. Even Paul's personal example was a form of apostolic catechesis. Sabi niya. Sa CCC 75-276 at 82. The apostles did not hand down everything in writing. Many unwritten things were handed down as well, and both written and unwritten are worthy of belief. So let us also regard the tradition of the church as worthy of belief. Yun yung tradition na they set the example. Opo. Yan na yung sinasabi na tradition. Both oral and yung binigay na halimbawa. Kaya dami mga tradisyon ng simbahan, parang sabi natin na, ay, Tradition yun na. Mga iba, puro biblical lang lahat. Nakala nandun na lahat. Kaya recently nga nakakita ko sa Reels bakit gano'n na lang yung ating reverence dun sa host pag kami nalaglag na mumu or nalaglag yung host. Bakit yung mga altar boy talagang nililinisan yung kinukuha yung maliliit na particles na nahulog. Ganyan. Tapos pinano yung side by side, yung nung scourging ni Christ. Dun sa yung sa film lang pinakita yung halimbawa na si Mama Mary, di ba binigyan siya ng linen cloth nung asawa yata ni Pontius Pilate yun. And then, yung dugo na dumanak dun sa scourging, nilinisan mo with that cloth. So, yung gaano ka-precious yung blood. So, gano'n din, siguro, gaano ka-holy yung Pwede pa kaya yung cloth na yun, no? Pareho yata yung film na The Passion, The Passion, The Passion of Passion. Opo. Parang yun yung pinapakita na corollary ba? Sacrilege kasi pag nahulog po. Opo. Kaya dapat ganun talaga talagang mas maganda nga talaga by tongue kasi para hindi mahuhulog. Kasi pag sa kamay, may possibility talaga mahulog. Pero by tongue. Pero kasi hanggang ngayon, ayaw pa rin nilang na kasi kung tongue naman, dapat magaling yung pare na mag-shoot sa tongue. Lit-lit nung... Pero kung kamay, nakaganon kamay. May technique po kasi at saka sa tongue talagang didikit kasi pag may laway, basa yun eh.
Yung Oh. wafer na yun, tuyong-tuyo. Pero noon, nakaload pa nga yung tatanggap eh. Di ba? Kaya mababa. Madali Opo, ano. Ako, opo. Pero ngayon, minsan mas matangkad pa eh. Pag mas matangkad, di ba, ang hirap. Yomuyo nagsusubo pa ako ako, eh. yomuyo. Ay, Nagsusubo susubo kayo ako sa pero tang. mas gusto ko yung baitang. Mas Mas maganda gusto yung ko baitang, di subuan. ba? Mas Oo. gusto ko subuan na ano. Kaya lang, dito sa ano, minsan tumatanggi sila na ano eh. Dapat hindi, di ba? Sa amin ano eh. Bawal yun. Gusto nila, by kamay, which is Oo. mas maganda talaga, diretso. Pero, Brother Boy, mahirap din kasi kung minsan pagsubo mo, dumidikit yung lamay nila. Pag-halo-haloan yung mga May laway ng technique mga po. tao. Kaya nga may ano kami, purificator ka eh. Oh, may technique naman eh. Hindi May mo naman technique siya oh. ibibigay na pag ganyan eh. Pag ganun, Pabukahin mo ng ano, eh. pabukahin mo yung bunganga nila na saka ilabas yung dila. Kasi nung nasa sa Riyadh ako, nung lay minister ako, pag ganun namin binibigay, tinuturo talaga yun na ganun mo ibibigay. Di pa ganun. Pag ganun, mas malaki ang chances na tatama sa tang nila eh. Pero pagka pag ganyan, hindi siya tatama. Nagulat nga ako minsan, nagsusubo ako. Yung Paris Priest namin, nakapila. Ay talaga? Oo. Ang galing ah. Nagpahuli siya eh, nagpahuli. Oo. Tapos sa akin nakapila. Pag Siguro ano, tinignan kung paano ka magsubo. ewan ko. Ano, Shoot na shoot. paano siya nag-receive? Ano na? Anil. Paano siya nag-receive? Hindi, nakatayo siya. Patayo lang. Nakatayo. By the hand or by the tongue? By hand. By mouth. By mouth. By tongue. Oh. By tongue. Sinubuan mo? Sinubukan ko. Hindi kasi siya nagmisa eh. Hindi siya nagmisa. Siguro, andun lang siya, nakatayo. Nung ano eh, nagulat ako. Hindi sakit. Ay, yung may sakit, yan ang mahirap. Pero usually yan, yung mga pare, nagmamas sila kasi sa araw-araw, meron silang personal na mass. Kaya nung altar boy pa ako nung sa Our Lady of Grace. Minsan, pag may personal mass sila doon sa side altar, eh pagka maaga akong dumarating, nakakapag-serve ako. So, nakatalikod din sa pare. Ay, sa mga, sa kasi personal mass nila. Pero pwede ka rin communion. Yung mga naka-attend, pwede. May isa akong na ano, yung nasa harapan ko na ano, kasi nakalinya na kami sa pare. Tapos, normally, ganun, doon yung pare, hindi siya nag-serve, bali yung dalawang lay minister lang yung So siya, may belo siya eh. Hindi na siya communion, Nag-ano lang siya. Balik na lang siya, hindi na siya nag-ano dun sa lay minister. Dumiret, parang kumaliwa na siya. Ewan tayo ko. napunta Parang dyan? kasi gusto niya pare lang siguro. Parang ganun yata. Yung holiness. Napunta tayo dyan sa topic na yan. Hindi naman nag-open Communion eh. Mga taga-Thessalonica. Ano pang tanong? Meron pang tanong? Kasi naano ni Brother Tunying, ano daw ba yung yung connection. Connection. Oo, dun sa gospel at saka sa first reading. Malis na nga siya eh. O nga, no? Ay, ano na? Game na? Keywords. Na. Para madali na tayo. Kasi alas 9 na. Alas 9. Sipag o magtrabaho ka. Magtrabaho. Ano ba ang sabi dito? Magtrabaho, di ba? Saka persistent din. Yun. Ano yung persistent? Pagtitiis. Pagtitiis, pagtatyaga. Pagtitiis. Ano ba yung spelling ng tiyaga? T-I-Y-A. Huwag kang tamad. T-Y ba? Tiyaga? Ano ba yung slot sa Tagalog? Slot? Katamaran. Huwag kang tamad. Ay. T-I-Y-A yata. Tamad. Pagtiyaga. TIA, di ba? T-I-Y-A. Community discipline.
Bahala ka, magalit yung ating Tagalog So, teacher. disiplina sa komunidad. Biglang ganun, no? Ikaw talaga, na ano ka agad, ah. Ba't ayaw na siya mag-ano, Brother Jerome? Ba't ayaw na siya mag-dash? Huh? Dash ko na lang na gano'n. Ganun. Ayan. Hindi. Disiplina sa komunidad or sambayanan? Ano ba ang ano? Mas tama? Sa sambayanan? Sambayanan, no? Community. Tayo ba? Ano ba tawag din? Community. Community. Sambayanan. Sambayanan din tayo, di ba, ng Diyos? MFP. So, Sambayanan. Hindi dapat kumain. Huwag tamad. ayun na nga, isa wag tamad na yun. Ano? Ano, hindi dapat kumain. Or parang sinasabi dito na wag makinabang di ba? Kasi, syempre, yung gumawa, may pakinabang. Di ba ang tawag din sa pag-receive ng pakikinabang, pag-receive ng host, Communion. yung communion. Dapat di ka maging tamad. Dapat tatrabahuin mo rin para maging we are worthy of receiving it, di ba? Tatrabahuin mo yung You have to work for it. Yung pagkukumpita. Huwag makialam sa buhay ng may buhay. Huwag maging Huwag marites. Bakit kasi kailangan magmarites eh? Sabi ni San Pablo eh. Kaya nga eh, kasi ang dami-dami nang problema ng sarili, makikialam ka pa, di ba? Mind your own business. Kung gusto mo nga raw makarinig ng ng fresh news, bagong balita, punta ka simbahan. Well-informed sila doon. Well-informed ba? Mga halimbawang dapat sundan. Mga halimbawang dapat sundan. Ayun. Modelo. Ang lalim talaga ng Tagalog, ano? Modelo. Sabihin. Mahilig sa modelo. Ay, may iba na naman yan. Brother Butch yan ang mga... Brother Butch, ikaw talaga. Ikaw na. Saan natin babanggayan? Nagugutom na ako. Nagugutom na raw si Kataging. Kailangan na nating tapusin. Ibla na. Ibla na po. Ano pong ilalagay natin? Ibla daw. This is spiritual food. Pagtitiis ba? Yun lang ang ilagay natin sa keywords. Ano pa? Pagtsatsaga, pagtitiis, buhay na walang hanggan. Para makamit ang buhay na walang hanggan. Di ba? Buhay na walang hanggan. Ito po yung Kung ay darating taglay, katarungan natin. Ang acclamation, naririto, malapit na. Ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Parang meron kang parang meron kang inaasam na di ba? Advent ba to? Parang advent. Talagang hoping to eh. Nandun pa rin yung hope, ano? Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay. Pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay. Sa lilim ng iyong mga pagpag. Umaawi akong buong galak. Ano nang hibla natin? Ayan na si meron na ba nakalagay si Kuis? Kuis, may hibla ka na, Kuis? Ang ating pananampalataya ay dapat nating pag-isan hanggang sa huli.
panahon. Hindi, kayo na lang po. Alam ko, meron na si Brother Hector eh. Si Brother. English. Game. Akin na po. Game. Let us gain the victory in our faith by persevering with constancy in loyalty to Christ. Trusting in Him no matter what storms may rage about us. About us? Mm. Maawit ako. Bakit hindi? Magtiyaga. Meron yata sinulat. Mamuhay ng aktibo. Ayun, may mga nagsulat na nga. Saglit laang, happy, and then I will face it. Bagong kupit po, mga titos. Patingin nga. Appear. Tama kita. Bagong kupit daw. Oh, puro mga bagong tasa. Bagong kupit eh. Kupit, hindi naman gupit. Baging kupit. Brother Tunying, ano yung ano mo, hibla? Gutom ka na. Happy. Kasi ang daming tanong ni Brother Tunjing kaya nagutom. Hindi, yung unang hibla dyan, oh, hindi naman pinagtitiisan ng pananampalataya. Maya ako dinner. Enjoy. Kanya-kanya ng mga interpretasyon, Kuya Tony. Ako gusto ko na itong ano, Yan yung kung magtiyaga tayong mamuhay. I like this one. Kayo po. Do you agree? Parang gano'n na rin yun. Parang pinagalog na rin yun. Constancy and loyalty, andito na yun. Kasi kung you are going to lead the word, yun na yun. Trusting Him no matter what storms may rage. Upang matamasa natin kaligtasang pag-asa. Kayo po, deal or no deal? Okay na ba sa inyo to? Para mailagay na natin doon? O ano? Brother Tonying, anong napili mo? Anong napipisil mo? Chat, may chat. Maya ako dinner. Ay, Wala akong napipisil. wala kang napipisil. Ay, hindi, I didn't mean it to be that, to be that graphic. Tiral. Matiyagi tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Meron pa yata isa, no? Sandali lang po, Kuya Jerome, sa Tarlac ako next para sa relic. Nandyan ang relic. Pakihalik naman kami, Brother Kuis. Brother Yan, Tony. may salamin yan, di mo mahalik. Pwede ipunas na lang. Pag-pray mo na lang kami. Pray, pray, pray. Sama mo kami sa prayer. Tsaka sama mo naman si, Sister Mila, please. Milagros. Ang kanyang buong pangalan. Brother Tonying, ano po yung sinasabi nyo? Naisulat na po ba nyo? Pero yun lang yung matyaga, yun lang kung pipili ako dyan, yung matyaga tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
Lagyan ko na lang ha. Okay lang ba? Dagdag Sa kalooban Ayan, yan. ng Diyos upang matamasan natin ang kalikasan. Okay. Agree na po ba lahat? Okay naman, okay naman. Meron na agad siya, no? Sandali lang po ah. Sige, ito na po. Ito na po ang pudiin natin. Copy. And then, we will paste it. Ay, ano nangyari? Ba't nagkaganon? Bigla. Okay. Nawala yung ano, paste without formatting. Italic, color, blue. Ang yugot, may nakita ko kanina. Ang hugot is Copy. paano natin pagtitibayan ng ating pananampalataya sa Diyos sa harap ng mga hamon ng buhay. Sandali lang po ah. Ano po, paano natin pagtitibayin Pagtitibayin ang ating pananampalataya sa Diyos sa harap ng hamon ng buhay. Natutunan kay Brother Tunying, yung mabigat na Tagalog eh. Ikaw ang taga Bulacan eh. Akala ko sasabihin mo, ikaw ang mahal kong tunay na tunay. Bakit handmade ba yan? Lumabas din ang totoo. Ikaw ha, Brother Tunying ha. Oh, yan. Naubo na tuloy si Copy. Si Brother Butch. Kasi, asa na ba yung ay, So, paano may sasabuhay ang perseverance? paano nga ba? Paano ba ang magmahal? Aha. Let me just paste it without formatting. Ito. Handmade ba yan? Ay naman. Ano ba yan? Sandali na po. Sorry, nawala kasi. I don't know why. Ano po? Meron ka pa, Brother Jerome? About perseverance naman yung tanong tayo. Do my prayer and service depend on or on a heart that is steadfast. So steadfast ka dapat. Ibig sabihin, persevere ka talaga. Yes. Okay. So, meron na po tayong hamon. Ang hamon. Magkaroon ng matatag na prayer time, scripture reading time. Paano? Di, maglagay ka ng oras. Regular time mo. Ayun, 3 o'clock na, di ba? Nagpapadala pa natin si Brother Alex. Ako talaga, I make it a point talaga na pagka minsan po hindi ako nakapadala, minsan nasa labas po ako noon. Wala akong net. Pero naalala nyo naman, di ba? Pero pilit ko pa rin pinapaalalahanan para marami tayo at sabay-sabay tayo manalangin. Matatag na pananampalataya sa harap ng hamon ng buhay. Maglaan ng oras. Ay, matatag na. Hamon. Marami hamon ng buhay. Magkaroon ng matatag na Pananampalataya sa harap ng hamon ng buhay. Hindi, paano nga po? Dapat maglaan ng oras. Maglaan ng oras na. Maglaan ng oras. Kasi na to eh, dun sa maglaan ng oras para sa prayer time, para sa panalangin, scripture reading time, at pag-aaral. Sabi ni San Pablo, magtrabaho ka, magpusigi ka talaga.
Oh, magtrabaho yun. Trabaho yun. Aral ng mabuting balita. Ano pa? Magtrabaho? Magtrabaho. Kung retired ka na, paano? Yung Hindi ginagawa naman po dito. natin, Brother Hector, na we are spending our time with our mga ano natin, PTSD. Kaya. with Servants, mga servants, sa mga PDLs, sa mga projects. iba pa po nating mga mission. Diba? Naglalaan tayo ng nagtatrabaho tayo pero we're not expecting anything kasi ang alam natin, bahala na si Lord. Turuan niyo yung iba na magtrabaho para hindi sila tumatamad. Yung slack. Tama. Huwag kang tamad. Ngayon ko nga magtrabaho! Exclamation point. Tuturuan mo. Ano, lalagay ko ba yon? Huwag kang tamad. Hindi, ano nga po ba? Ano pa ba ilalagay natin sa hamon? Ano bang diligence sa Tagalog? Diligence, hanapin natin. Gusto mo? Work diligently, gano'n. Work diligently. Diligent. Ito, Alex, meron po sa Valenzuela National Show, December 2 at 2 p.m. Forgive. Meron din dito sa Mandaluyong sa Ayun daw, forgiveness. Sabi ni Kuis, ano bang forgiveness? Prayers and forgiveness. Opo, panalangin. Panalangin. Masipag yung diligence. Masipag yung diligence eh. Panalangin at ano yung forgiveness? Pagpapatawad. Pagpapatawad. Diligence, kasipagan. According to Google. So kasipagan sa panalangin at pagpapatawad, ganon? Hindi, iba yun. Okay. Panalangin at pagpapatawad. Ito po, nasa screen photos. Ay, nasan po yun? Nasa screen photos. Share mo na lang, bro. Kuys, pa-share naman please sa ating LBS. Core. First Philippine visit of the... Dumaan din yan sa amin dito sa may Ay, nakaano mo na, Brother Jerome? Oo, nung Nauna mo na siya. month ago. December 2. Hopefully kasi meron na naman kaming December 3. Supposedly December 3 is second session naman ni Sister Mila sa sa kanyang chemo. Yung maglaan ng oras. Bigay mo balit araw-araw. Ano po yun, Brother Hector? Maglaan ng oras para sa panalangin at pag-aaral ng mabuting balita araw-araw. Ito. Day after day, I must face the world. Strangers where I don't belong. I'm not the strong. Pa-practice na. Tuloy-tuloy kasi Kuya Tony. Pagdasal natin sa relic ni San Carlos Acutis. Thank you. It's nice to know that you'd be there. Pag magkaroon ka ng devotion kay San Carlos, panalangin at pagpapatawad sa kapwa o para sa kapwa? Siguro pati sa sarili. Minsan dapat kailangan patawarin din natin sarili natin. Yun daw mahirap patawarin sarili natin. Yung pride and yes. Hindi lagi mo, pagpatawad sa sarili at sa kapwa. Ano pa yung nilagay dito? Sacrament of Confirmation? Bakit? Paano po? Confession yan. Confession siguro. Okay na po yung panalangin at pagpapatawad. Understood na yan. Di ba? Kailangan pa ba natin spell out? Okay na siguro yan? Okay na siguro yan. Ano pa? Mas concrete na na hamon. Don't forget your rosary and your chaplet. Yung panalangin, di lang, dapat pati yung mga kilos natin. Hindi. Brother Alex, may dagdag ako. Maglaan ng oras para sa langit pag-aaral ng mabuting balita araw-araw at maglaan ng panahon para sa paglalahad ng magandang balita.
sa iba na hindi pa nakakalam. Oh, mahaba na to ah. Ah, Okay. Ano pa yung sabi doon? Parang meron sinulat ulit ah. Ready po mga bakit po sa... Nag-aaya na si ano. Okay na po ba tayo dito? Kasi nag-aaya na si Quiz eh. Oo, okay na siguro yan. Okay na. Oh, Pa ako dyan, oh. ha? Meron pa ba? Ialay lahat ng ating kilos. Ayan, tama, tama, tama. Sige, sige. Sama natin yan. Hindi lang prayer, pati ano natin, Oo. kilos. Ilagay ko na lang as separate Wow. na, ano. Okay lang po ba? Lagay Sige na lang. ito, Lang. space without formatting. Pwede. Tama, tama. Yung breathing, Paghinga, beating of the pagtibok ng heart. puso, lagay mo, pagtibok ng puso, pag blink ng eye, Blinking of the eye. Pagpikit ng mata. Pagpikit at pagmulat ng mata. oh, paghinga mo, paghinga ko lang ganun, pagtibok. At Kaya yan, ang prayer mo ay 24 hours na. yes. Unceasingly. At iba pa. Pati ang iyong pagtulog, di ba, kasama. Breathing mo kasi. Ayun, kasama na siya. Okay. Ilagay mo lang 24/7. Stop ko na kasi nakaganyan na si ano. Nakaganyan na si ano, si Kuya Tonying. Kuys, halika na Kuys, naka-ready na kami. Pakita mo yung gupit mo. Kuys, halika na Kuys, naka-ready na kami. Ayun, ganda naman ng ano nyo. Pagupit na, oh. Ganda ng gupit oh. Okay ha, smile muna ha. Sandali lang ha, walang pipikit, walang gagalaw. Saglit lang. Control V. Okay. This time with feelings na. Okay. Wahid Itnin Talata. Ang cute ng ano ni Brother Rector. Brother Quiz, closing prayer. Ang cute. Kuys, ikaw na pala ang ano, panalangin pangwakas. Panalangin sa pagpapagwakas po, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are all women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God. Sinners now and the hour. Amen. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Beginnings now shall be world without end. Amen. Sacred Heart of Jesus, Have mercy. Have mercy. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Saint Carlos Acutis, Pray for Pray us. for us. Saint Joseph, Pray for us. Pray for us. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Have a good night, everyone.